Demon Emperor Chapter 476. Ang nakaraan sinabi ni Commander General Tobo kay Dugo na kaya lang siya pumunta sa Luzon dahil sa kanya, para tapusin na nila lahat sa kanila. Nagpapatuloy. Ha 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 ha! Tubutisan! Anong ginagawa ng isang Commander General ng Mindanao sa pinakaloob-looban ng Luzon? Ano ba ang ipinakain sa'yo ni Zugi o ibinigay niya sa'yo? Para utusan mo ang mga magigiting mong mandirigma na harapin ako. Malaki siguro ang ibinayad niya sa'yo. Nagsayang lang siya ng malaking kayamanan ng supply ng gatas at dilata. Hindi mo kaya ang banat kong makunat. Dugo, Santian. Kaya ako na parito dahil inutusan ako ng emperador namin. Hindi ito tungkol sa alitan nating dalawa na hindi pagpapansinan at pag-aaway natin. Kahit na gustong-gusto kong pumunta, excited na ako. Idagdag pa natin ang pagiging magkaribal natin sa asawa. Sa ilang dekada nang nakalipas, gusto kong tanggalin ang ulo mong yan na ako mismo. Napakamahangin mo! Masyado kang mayabang! Matagal na tayong naglalaban, ilang dekada na, pero palagi tayong tagla. Tapos ang pinagsasabi mo dyan, gusto mo kong matalo ngayong araw? Bakit hindi kita kayang tanungin? Sabihin mo, kung hindi ako nagkakamali, ang ginamit mong galawan na kani-kanina lang, kinain mo lahat ang lakas ng bumuhukbo mo. Gumawa ka ng isang malakas na kapangyarihan para mapigilan ang 8 tuta ko na warden. Pero para magamit mo ang galawan mong iyon, ang buong hukbo mo ay maghihirap at magsasaper. Mga 2 o 3 rounds lang ang itatagal ng kabuuan ng buong hukbo mo. Sila ay tutumba. Kung may gamit ka sanang Viagra, makakailang rounds pa kayo. Dugusan! Ang dahilan kung bakit mo ginamit ang galawan na yan ay nangangahulugan lang na hindi maganda ang kondisyon niyo o nagmamadali kayo na may pupuntahan o may lakad. Dahil alam ko na hindi ka magsasayang ng mga ganung galawan. Ngayong araw na to, natalo na kita. Kaya bilisan mo na at sumuko ka na. Pinapasuko ni Tubutisan si Dugo dahil lamang na sila dito. Ready nang sumalakay ang mga hayop na hukbo ni Tubo galing Mindanao. Samantala si Dugo ay pinagpapawisan na ng malamig dahil nababahala na ito. Lumingon siya sa kanyang hukbo at nag-aalala. May balak siya sigurong tumakas. Tinawag siya ng isa sa mga inaanak niya na ikalawang puppies. General, nang marinig niyang tinawag siya, ay napapikit na lang siya at nagdasal ng taimtim. Natatandaan niyo pa ba yung dinaanan natin na biyak na bato? 10 milya ang layo hanggang dito. Doon tayo pupwesto at yun ang pinakamagandang lugar para labanan natin sila. Gagamitin natin ang Dragon Soul para kumawala sa kanila. At magmamadali tayo papunta sa biyak na bato. Doon nakasalalay ang pag-asa natin sa laban na to. Nabigla ang ikalawang inaanak niya na parang ayaw niyang sumang-ayon. General, nakalimutan mo na ba yung sinabi sa'yo ng manghuhula? Ang biyak na bato ang magiging libingan mo. Hindi tayo pwedeng pumunta doon. Malakas ang hangin ngayon, kaya aalis na tayo. Kapag nakapasok na tayo, huwag niyo na akong isipin. Tumindig ng matuwid si Dugo. Isa talaga siyang tunay na magiting na mandirigma. Ito ang sinabi sa akin ng manghuhula, na mahihirapan daw ako sa mundo. Dahil sinuway ko ang utos ng aking mga magulang, pagbabayaran ko to gamit ang aking buhay. Nagpakawala na naman si Dugo ng mga mabibigat na salita na may sentimental value. Kung ang magiging libingan ko, ang biyak na bato,
wala na akong pagpipilian pa kung hindi pumunta dun. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako ng buhay. Nag-about peace na si Dugo. Wala na tayong pagpipilian pa. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay ng aking hukbo para lamang sa mga paniniwala ng mga matatanda. Hindi alam ni Dugo na matanda rin siya. Mga papis, gagawin na natin ang Dragon Soul Formation. Soaring Dragon! Kahit alam natin na labag sa kalooban ng mga papis, kailangan pa rin nilang sumunod sa utos ni Dugo, ang kanilang inaama. Susunod Israel! Susunod Israel! Susunod Israel! Susunod Israel! Biglang nakatunog si Tubo sa binabalak ni Dugo, kaya inutusan niya agad ang kaniyang mga tauhan na lusubin sila. Espiritu ng mga hayop na hukbo. Lusubin niyo sila! Gumawa naman ng diretsong linya ang hukbo ni Dugo, find your lane, at naghawak-hawakan sila. Ayun na nga, nakagawa na sila ng isang magandang linya. At nagsisilabasan na ang enerhiya sa katawan nila habang nagdadasal. Patawarin niyo po kami. Nasa bandang unahan naman si Dugo habang hawak-hawak ang kanyang sibat na palakol. Nagkaroon sila ng visible to the naked eye na shield, kahawid ng balat ng dragon. Ayun na nga, ginamit na ni Dugo. Soaring Dragon! Nagpakawala ito ng isang malakas na singaw at tinamaan nito ang mga hayop na hukbo ng Mindanao. Tumilapon sila na parang mga laruan. Sabay lumipad yung dragon palayo sa kanila. Hanggang tanaw na lang sila dahil hindi nila ito maaabutan. Commander General, ano na ang gagawin natin? Ang hukbo ni Dugo ay hindi na nila kayang lumaban. Ito ang pinakamagandang oras para talunin sila. Habulin niyo sila, hindi pa sila nakakalayo. Isang tahimik na lugar. Isang kulay asul na dragon ang dumaan. Ito pala ang hukbo ni Dugo na tumatakas at kakalanding lang nila. Itong Dragon Soul Formation, nakakapagod, nakakawala ng lakas. Maraming nalobat sa hukbo ni Dugo at bigla na lang nahimatay. Bilangin mo lahat ng tao natin. Tapos mag-report ka sa HR. General, humigit 3,000 ang mga kapatid nating namatay. Tumalikod na naman si Dugo at nag-isip. Nabawasan na tayo ng 3 hati bago pa magsimula ang bakbakan. Ito ang pinakamalaking pinsala na nangyari sa atin. Simula nung may tatag ang hukbo ni Dugo. Pasensya na, binigo ko kayo. Humingi ng kapatawaran si Dugo sa kanila dahil malungkot ang kaniyang hukbo. Habang nakatalikod si Dugo ay pinagmamasdan naman ito ni ikalawang papis. Biyak na bato, Lone Goose George. Hinihimas ni Dugo yung bato. Siguro, dito na talaga ako mamamatay. Tara na, pumasok na tayo. Sumunod naman agad yung 4 na papis at ang kaniyang hukbo. At dito nagtatapos ang chapter 496. Maraming salamat sa panonood, sana nagustuhan nyo mag-subscribe para laging updated.